Sa Nagcarlan, Laguna, makikilala natin ang isang pamilya o angkan na naging tanyag sa paggawa ng napakasarap na kropek. Mahigit na 4 na dekada nang nakilala ang tanyag na kropek brand. Ang originate mo gawa ng kropek ay sa father ko since 1974 to 79. Nung ang kropek ay napamamahalaan pa ng tatay ko nung buhay pa siya, sabi niya, Daisy, kopyahin mo sa notebook ang formula ng kropek at itabi mo at mapapakinabangan ito ng aking apo, hanggang sa kaapo-apuhan. Bago man pumanaw ang kanilang ama, ay naibiling isulat sa isang notebook ang recipe na siyang makakapagpaunlad sa kanilang pamilya. Sinabi ko dun sa eldest kong kapatid sa panganay, Kuya, ibalik natin ang kropek. Sabi ng kapatid ko, Daisy, mahirap gawin yan. Sabi ko, paano kami makakasurvive? Bebenta itong bahay, itong lupa, paano tayo? Bago man makamit ng kanilang angkan ng kanilang tagumpay, ay dumaan din sila sa hirap at pagsubok. Bagoong at kamatis, kakainin natin. Ginisang kamatis na may paalat, yun ang kakainin natin. Tapos minsan mantika ng baboy, lalaban mula sa kanin, lalagyan lang ng asin, kakain lang tayo. Yung malang tayo ay makasurvive na, makakain malang tayo ng 3 beses sa araw. Okay na sa atin yon. Ibalik natin to, sabi kong ganyan. Mula sa pahina ng mga notebook, naisipang buhayin ng kanyang mga anak. Nag-start yun sa 100 pesos, kilo-kilo, try-try. Tapos sabi nung kapatid ko, paano bagang ano ito? Ito yung notebook. Yan, sundin natin to. Ang biladang pa namin noon, doon sa ibabaw ng pugo ng bakery ng kapitbahay namin. Hanggang sa utay-utay, nagawa ng dryer. Tapos nung nakapag-asawa na ako, yung asawa ko, papa ni Pat, ay tumulong. Sabi sa nanay ko, tanggapin niyo ako, hindi lang manugang, parang anak niyo na rin. Aayusin natin kropek na to, palalakasin natin yan. Sinong mag-aakala na ang kaalaman na naisulat sa isang notebook ay siyang magpapatuloy na itaguyod ang kanyang pamilya. Mula nung ginawa namin yon, nakapag-aral ako mga kapatid, nakaatika na lupa ang nanay ko, yung mga naging utang niya, nabayaran niya, lahat ng needs ng nanay, hanggang ngayon, na wala na siya, maayos pa rin ang financial nila. At ang kaalaman na ito ay naipamana pa sa kanyang apo, na ngayon ay patuloy na lumalago at nakakapag-export pa sa Amerika, Canada, Hong Kong at iba pang bansa. Nakaka-excite po, no? Ito yung kinakain ko nung bata pa ako na napakasarap na kropek at ito po ay special din dito dahil marami po silang innovation at in-elevate po nila yung mga ingredients at napaka-magical po, no? Ilang segundo lang paglapag, biglang mag-sprout out na lang yung ating mga kropek. Napakasarap na brand na 40 years na nilang ginagawa. Si Patricia Bernadette Tanyag Veridiano. Ako ang may-ari ng Patricia's Food Products Manufacturing. Superstar product namin ay ang aming kropek. Ito lang ang natatanging kropek na makakain nyo o mabibili nyo na 65 calories lamang per serving. Ang shrimp na ginagamit namin ay sea shrimp o galing sa dagat. Ang aming supply ay nanggagaling pa sa probinsya ng Pangasinan at saka ng Bicol. Ang mga ingredients na ginagamit namin para makagawa ng kropek ay hipon o ang ating sea shrimps. Gumagamit kami ng cassava flour na manufactured din dito sa Pilipinas, ng cornstarch na nanggagaling din dito sa Pilipinas, asukal, asin, at ng MSG. Pero ang MSG na ginagamit namin is para lamang pampalasa or pang-patrigger ng taste buds nating mga kumakain.
Lahat ng ito ay aming imimix, lulutuin at gagawing paste. Pagkatapos naman ay amin siyang gagawing dough sa aming dough mixer. Mula sa dough mixer naman, ito ay ipapasok na namin sa aming extruder. Ang extruder namin ang nagmomolde dito para magmukha itong mahahabang parang hotdog o sausages na siya namang i-steam. Pagkatapos ay i-air dry ng mga 2 araw at sa ikatlong araw ay saka naman siya gagayatin para naman maiprepara siya sa pagtutuyo bago iprito. Ang originate mo gawa ng Cropek ay sa father ko since 1974 to 79. Ibinalik ko po itong paggagawa ng Cropek 1983 to 1987. Nag-registered po siya sa management ko po sa tulong ng asawa ko. Siya po ay dati ay Tanyag, pero yun po ay under my name na Daisy Food Product. Nagtulong-tulong po kami magkakapatid para po kami makasurvive, para po mapag-aral yung ibang kapatid namin. At yun po ay naging matagumpay po naman. Ma'am, so ano tong process na ginagawa natin ngayon? Steaming. This is called steaming. Yeah. We have to steam it para lutuin. Para maluto siya. Bali kumbaga sa process naman ng cooking niya, this is the second process ng cooking. I see. The initial kasi is mixture of ingredients, lulutuin mo siya, gagawin mo siyang shrimp paste, and then idadaan mo siya sa dough molder para maging mold siya, i-extrude para magawa itong mga loops na to. Ayan. And then i-steam natin. Medyo Tapos, mataas na yung stock, ma'am. Ilang stocking yung inyong steaming? ito, total of 19 to na trays. Tumataas pa. Oo, pataas pa siya. Oh, tapos cocoberan o kahit Iko-cover siya. Cover siya cocoberan kasi siya, ma'am. ng dome. Oh. Ibababa yung steaming dome natin. Tapos ilang oras naman po ang steaming nito? Ang oras kasi nakabase siya dun sa kung malambot or matigas si dough. So in this case, this will only take about 1 hour and 10 minutes. To steam. So okay lang pagsamahin yung magkaibang flavor sa steaming? Oo, kasi pareho naman sila ng process. Ah. So ma'am, ito naman, ano po yung nakikita natin? So itong process ito, yung natawag namin na air drying. So after steaming, may aging process kasi, steam cropek. Okay. So the aging process is the air drying. From the day na niluto mo siya, from masa steaming, it has to rest for 2 days. On the third 2 day, days dito. on the third day, doon mo siya i-slice. Oh, wow. So this one is ano pa lang siya, 1 day old. So tomorrow pa yung slicing process niya. Okay. So the reason why it has to age, kasi kailangan niyang ma-reach yung certain stiffness nitong loop para ma-slice mo siya. Okay. And to make sure na hindi na siya ganun ka-moist when you dry it sa ating oven drying. Ayan. And then next step naman nito, after 2 days. After 2 days, on the third day, you will slice it. We will slice it sa slicing machine namin. And then, dadali na siya sa oven. Alright. Ayan. At dito, amoy na amoy yung flavor. Yan. Eto ma'am, anong flavor ito? This one is garlic shrimp. Paborito ko ang garlic. Actually, Yes. garlic, mabenta siya sa amin pagdating sa mga bars, sa Ah, mga clubs. Kasi yes. ina-offer nila as pampulutan. Pulutan. Yes, perfect. Ito ang snack ng mga millennials. Ayan. Nangangamoy beer na rin ma'am. Masarap daw yung salambanog. Ayan. Napakalawak na kawali. So ano pong klaseng setup to, ma'am? Ito yung aming
furnace dehydrator. So from yesterday, sa continuous drying today, Yeah. kailangan ma-reach namin yung 60 degrees up to 75 degrees. Nothing beyond 75 degrees kasi may tendency siya na maluto na sa oven. Oo, luto na. Pwede na kainin. Oo, para siyang na-bake, parang Yeah. gano'n. So, which is why, kailangan siyang haluin constantly. Also, to make sure na pantay yung drying Yeah, niya. yeah. And para hindi siya masunog sa pugon. Ayan. Sabi nga ni Kuya kanina, every 15 minutes bumabalik siya Yes. dito para halo-haloin. Para haluin. Yes. Yeah. Every 15 minutes kailangan siya haluin. Kasi pag pinabayaan mo siya, magkakatama. When you say magkakatama, maluluto, may part na maluluto. Pag hinray mo siya, hindi na siya bubuka. Ah, kasi nga naluto na. Yes. Yeah. So, ang target namin kasi dito is at least from 86 to 92% of moisture matanggal sa kanya. Ah, The reason why if there's a need to have moisture still na kaunti, yung moisture kasi na yun yung nagpapabuka. Ako nga pala si Robert Kabatig Ayan, si Kuya Robert po, ay taga-Lagkalan talaga. at taga Pangasinan po ako, Alaminos. Ah, di, bati mo muna yung mga taga-Alaminos. Mga taga Alaminos dyan. Narito na ako ngayon. Ayan, so testingin na daw po. Dito natin malalaman, no, dahil meron silang 4 na pugon doon, malalaman natin kung ready na yung pagkakatuyo, no, yung level of dryness niya. And this one, this sample is from oven number 1. You would notice pagka ready na siya, makikita mo din kasi makintab na siya. Kanina na witness nyo din yung testing, nagmamangkok pa siya. So, ibig sabihin na nagmamangkok, hindi pa siya ganun ka-ready to fry. I So, see. compared to this na, bumubuka na siya talaga. Mabilis nga, no? Oo. Parang Mamaya seconds makikita lang. mo, mas bukang-buka siya kasi mas malalim yung panggagalingan ng mantika. Crucial kasi si testing. It's very important na nagtitest ka before you fry. Kasi sayang yung 4 days of process mo. Pag hindi ka nag-test, tapos finry mo, hindi pa pala siya ready, it will just go to waste, marireject lang Sayang. siya. Oo, Lahat ang dami sayang. nun, oo. Oo. Dumaan sa masusing proseso, kaya naman nakakabilib at nakamamanghang pagmasdan ang mabilis na pagbuka ng cropek. Nakakagiliw ding panoorin ang teknik sa pagluluto nito. Tila mapapainda ka sa sayaw. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang estilo. Bakit daw kailangan may sayaw? Kasi para sumunod yung cropek dito sa kutsaron at hindi malalaglag kagad. Pagka tinigasan mo, tatalo niya at laglagan na. Kaya dinadaan natin sa sayawan. So, kailangan dun sa in-sync dun sa pagtatahip yung movement para hindi sumabog yung cropek. Kaya naman ako'y naengganyo na ding subukan ang pagluluto nito. Yan. So, So, itubog niyo muna, tutubog sir. ko muna. Yan. Tapos iangat. Paano yung tumatalong-talong? Doon, sa doon. Dito nga wag sir. Huwag dito. masyadot nadidikit kayo dyan sa kawa. Mainit. Mainit. Okay. Gaganon. Oo, ganyan. Yan. Tapos sausaw niyo ulit. Sausa ulit. Oo. Tapos, Tapos type niyo ulit. Yan. yan. So, para magkahangin yung loob. Oo. Kaya pagka hindi mo sinayawan yan, ayan, talagang tatalon yung... Iba yung sayo ko, kuya. Parang ano ako yung sandas. At Sir, atihan. sausaw Alam, ulit. bira. Sausaw ulit sir. Ha? Hindi ko magawa yung sayo. Hindi ko mga ganun. Sanay-sanayan lang yan sir. Ha? Sanay-sanayan lang. Pwede na, Medyo sir. mahirap. Tawag mo na yan. Tawag sir. na to agad. Oo. Yan, tapos. Pikpikin nyo, balik ako. Ganito. Ayun. Lumubog. Yan. Ayun. Ayan, kuya. Yan, pwede na. Agad to sir. Nakakangawit, ha? Kaya dinadaan natin sa sayawan para hindi mangawit yung braso natin. Ipapakita ni ma'am yung tama. Kasi yung ginawa ko, puro mali. Ito tinatanggal talaga namin to kasi mabilis masunog ang langis pagka meron itong mga to. So, kailangan yung mga nalaglag na mga cropek, tatanggalin. Tatanggalin. Para hindi masunog. Oo, kasi ano siya flour-based kasi siya. So, everything kasi na may flour, pag finry mo talaga, may tendency na mangitim yung mantika. I see. Yan. Para mabilis, ang ginagawa ko, tinatanggalan ko siya ng mga maliliit. Kasi yung mga maliliit, Dito pa lang Hindi tinatanggal. tatahipan mo na. Oo. Yun o, taas o. graduate ako ng broadcast journalism.
So, malayo siya sa pagnenegosyo. Although, before talaga ako mag-college, ang interest ko was engineering kasi malaki yung interest ko talaga sa paggagawa at pagbubuo ng makina. Medyo may likot ang pag-iisip ko pagdating sa ganyan na gusto ko yung mga bagay na papadali at alam ko na papadali sa pamamagitan ng makina. Naging sobrang interesado ako sa food processing kasi yung mga ingredients na ginagamit namin ay very much available sa ating bansa. O kumbaga, ito yung matatawag natin na kahit itanim mo sa likod ng bakuran mo, tutubo. Katulad ng malunggay, kaya meron kaming malunggay cropek. So yung strength na hugutin mo, dapat from lower extremity siya. Kaya medyo Iba-iba kami ng technique. Meron tayong dancing shrimp, meron tayong asa si Kendeng cow, si Robocop kasi matigas katawan nito. Parang pareho kami nun. Ako naman si Frying Peppa, diba? Frying Peppa. Ayan. Panoodin natin si ma'am. Dip mo siya, tahip. Importante na natatahip siya, number 1, para ma-make sure na pantay yung pagkakaluto sa kanya. Number 2, hindi siya masyado mag-a-absorb ng langis. Ayan. So, iba yung movement naman sa bewang. Oo. Yan. Pag nakita mong ganyan, na bumubusal na siya, pwede mo na siyang taob. Tapos, Yun, ang bilis. Segundo lang, bumubuka na agad. oo. It's not even a second. Parang split second lang siya. Split second lang. Yeah. Tapos babaliktarin mo siya. Okay. Kailangan balik ka rin. Oo. Tapos, hahanguin mo na siya. Mabilis lang talaga. Hindi siya pwedeng patagalin. Hindi mo din talaga siya pwedeng patagalin. Pag once na nag-open siya, okay na agad. Pag Oo. Kasi pag pinatagal mo pa yan dyan, masusunog siya. masusunog na agad. Oo. Yan, eto ma'am, ilan po ulit ng temperature yung heat na itong Ito, maximum 200 lang. 200? Oo. Ayan, siyempre, hindi papahuli si Imsan. Lubog mo lang, lubog. Lubog lang. Tapos tahip. Ayan, tahip mo, angat. Tahip, Tahip mo muna. tahip. Taas. Nako. Sorry. Kulang. Hindi rin sanay. Ayan, ano yan, pag gagawin Mas Napakatigas. madali, di ba? Sige, lubog mo na siya. Tapon mo. Yan. Tapos, ulit mo siya. So, hindi po pala ganun Mabilis. talaga kadali. Yung ikape yung mga dance move nila. Ang hirap po pala. Tapos sabunin mo na siya. Mukha siyang madali, pero mahirap yan. Ang hirap po So pala. yun ma'am, ano pa to? Reject na yun pag gano'n. Ito, okay pa naman. May mapipili ka. May mapipili pa. So, ayun po yung experience ko dito, no? Akala ko napakadali lang talaga gayahin ng mga dance move din na kuya. Pero napakahirap po pala. Ang tigas na po ng balakang namin ni Tito J. Kailangan na po talaga mag-exercise. So, Tito J, kailangan natin mag-gym para makasayaw tayo. Hindi na makasayaw yung tiyan natin. Ayan ma'am. So kung i-QC mo ngayon, yung mga luto natin, ano yung mga papansin niyo ma'am? Okay, yung luto ni Kuya Insan kanina. Tony. Oo, ni Insan. Dahil hindi niya natahit masyado, nag-absorb siya ng mas maraming langis compare doon sa prito natin kanina. So manonotice mo dito pa lang, malangis itong kay Insan. Itong sa akin ay halos wala ng langis. Tsaka yung color nila mas darker dito. Mas darker kasi medyo nababad siya ng matagal sa sa oil. Asan ba yung testing mo? Ito ba yun? Hindi siya masyadong malangis, tapos bumuka siya. Ayan. Hindi siya masyado nagmangkok. Yung nagmangkok kasi, yung hindi masyadong bumubuka, hindi lumalapad. Pag hindi siya lumalapad, yun, nire-reject namin yun. Ano yung dapat iwasan sa pagluluto natin? Okay, number 1, yung preheating natin ng oil, we have to make sure that we start with medium to low heat. Pagka kasi binigla natin ng heating si oil, there will be chemical reaction sa oil na pwede siya mag-form ng acrylidyle. Number 2, para maiwasan din ang formation ng acrylidyle, we have to make sure na hindi masusunog ang langis natin. Yung mismong langis na nasusunog Yung pala. mismo langis, yes. Which is why bantay namin or maintained namin yung heat temperature. You would notice kanina when you were trying it, hindi nagbabago, hindi tumataas, hindi bumababa yung temperatura ng init
Number 2, of course, always wear protective gear. Yung ginawa nyo kanina, delikado yun, ha? Oh, walang gloves. Ay, sorry. Walang gloves. Na-excite kami. Na-try kasi. So, dapat may gloves. Na-amaze kasi ako sa mga Sa movement. Parang ang ganda lang ng mga beong ko dito. Kailangan magaling ka sumayaw para hindi sumakit ang katawan mo. Yung kay Kuya, medyo aggressive talagang, parang hip-hop siya dati. Sa inyo man parang nagsusumba lang kayo. Parang medyo chill lang. Chill lang yung movement. Pero mas mataas yung pagtatahip mo. Pagtatahip, mas mataas. Pinaka-critical is you have to learn the technique. Kasi without the technique, number 1, ang mahihirapan katawan mo. Mahirap kasi siya. It may seem very easy. It may seem really very easy. Pero mabigat yan. Kasi like, yung isang planggana nun, that's already 1 kilogram. So, nagtatahip ka ng 1 kilo. Na from mabigat, pagaan siya ng pagaan. Yes. Pero ito ma'am, dadaan pa to sa another process which is isosort nyo pa isa-isa. Sorting sa pagbabalot na yon. So yung mga nagpapack natin, alam na nila kung ano yung reject, saka kung ano yung good, pipiliin nila while packing. The reason why kung sino nagpapack siya din na nagsusorting para maiwasan yung cross-contamination. Kasi pagka ibang tao pa yung magsusort, tapos ibang tao pa yung magpapack, another handling na naman siya. Siya ang pinakamatagal naming employee, si Ameline. Pero tawag namin sa kanya Chang. Kasi nung uso pa si Chang Ami sa face-to-face, tinawag na siya ni Papa na Chang kasi Ami din ang pangalan niya. So siya ang aming super mother packer. Kasi matagal na siya sa amin, 7 years, no? 7 years nung nandito pa si Papa. So, eto, ang pinapack niya ngayon, one of our clients na nagpapatol pack sa amin who requested ng bite sizes. So, this is 160 grams. Ang isang pack nito, 160 grams. She's using, of course, hand sealer. Tapos, we always make sure na tama ang aming timbangan. Pinipilian niya lang ng rejects. Usually, yung mga rejects na naman dyan pagka yung merong parang nabuo na flour na nasunog, ng itim. Yun lang naman halos. With bite sizes, almost no rejects kami. Ano po siya, malutong, masarap. Tapos po ay, ano po siya, yung pag ganito pong maliit, sakta lang po sa bibig. Si Ante Adisel. Tawag ko. Ante ko siya kasi asawa siya ng tito ko. So kung meron tayong super mother packer, meron tayong mother packer. Ang pinapack niya ngayon is malunggay. At iba ang size nito kanina. Yung kanina kasi bite sizes maliliit, parang coin sizes siya. Ito naman mas malalaki ng konti doon. So medyo nahihirapan siyang pilian ng reject. Yun yung struggle nila. Pagka yung madaming reject, medyo bumabagal sila. So, nahihirapan siyang pilian. Like sa case nito, anong madami dyan, Ante, na reject? Marami pong yung para siyang mangkok. Yun, yung mangkok. Yung sinasabi ko sa'yo kanina, yung pag hindi pa siya ready, nagmamangkok. Siya medyo matigas. Hindi siya masyado. Tsaka matigas. Yan. Ito yung sunog. Sunog. Oo, sunog na. So, yun. Yung mga ganon, rejects na siya. So, sineseparate nila yun. Sinusort nila, then diretso ng packing, tsaka sealing. At ang tatay ko, lagi niya sinasabi sa amin na kayo tumulong at kay aming babayaran na yung babalot para magkaroon din kayo ng ipon. Para alam ninyo kung paano kumita ng pera. Pagbutihin ninyo ang pakikitungo, pati sa mga manggagawa. Tratuhin ninyo na kapamilya ninyo, ituring din ninyo sila ay ate, kuya, o mga tiyo ninyo. At ibigyan nyo din sila ng respeto. Nung ang Cropec ay napamamahalaan pa ng tatay ko, nung buhay pa siya, sabi niya, Daisy, kopyahin mo sa notebook ang formula ng Cropec. At itabi mo at mapapakinabangan ito ng aking apo, sa kaapo-apuhan. Ang material na bagay kasi napapaltan, nawawala. Pero yung kaalaman at patuloy na paghuhusay sa isang kaalaman, yun kasi isang klase ng kayamanan na hindi mo basta-basta mabibili. Hindi man kami mayaman sa material na bagay, hindi man kami napamanahan ng properties, mga lupa o ari-arian,
yung ipinamanang yun ng lolo ko, dadalhin ko siya habang buhay, may papamana ko pa siya sa anak ko, sa magiging apo ko, at sisiguraduhin ko na ipagpapatuloy ang legacy na ito dahil ang pagkokropek ay isa sa mga produkto kung saan din nakilala ang bayan ng Nagcarlan. Agree po ba kayo sa agri? Of course, agree.